Professor Emmanuel Leyco, Economist, Senior Fellow, Center for People Empowerment and Governance. Nasa linya natin. Professor Leyco, Igan at Connie, magandang umaga Good po. morning po sa inyo. Good morning, Igan and Connie. Oo. Oh, ito na ito hong effect ng Sabi namin, peace deal bukas, nagdiwang di ba? tayo ng peace deal. Pero yung epekto nito no sa petrolyo ba? Dahil yun ang agad ang Yes, dahil babubuksan itong Strait of Hormuz. yung Hormuz. Oo. Agad-agad ba mararamdaman natin, Professor Leyco? Sa totoo lang, dapat po agad-agaran yan. Agad-agad, okay. Kasi ngayon nga nakikita ko yung Pagbaba. Brent prices. Less than $80 per barrel na. And ano yan, immediate yan. Siguro po, dapat next week, yung susunod na pag-announce na magkano ang presyo, Opo. dapat po magre-reflect na yan. Unti-unti Kaya po, daw, sabi ng DOE. Until next year, baka maabot daw natin yung 60 pesos per liter ulit. Oo. Hindi po makatuwiran yan dahil nung tumaas ang presyo, agad-agaran po yan. The following week, Tumaas agad din. Bakit nabagal? Ngayong bumaba, Dapat agad din. Parang agad-agad dapat din. ay dapat po. Marami Pero- nang kumita doon sa pagtaas ng presyo na yan. Oo. Pero Professor Leyco, sinasabi nila kasi ang dami daw nasirang infrastruktura Ayun din. sa pag-produce ng langis. Ay, totoo po yun. Marami po ang nasira. Oo. Pero ang reckoning po niyan, magkano po ba ang presyuhan ngayon ng bariles ng langis sa merkado? At ngayon, nakikita natin, $78 per barrel. Malayong-malayo po yan doon sa 100, 110 Blood, oo. na nakikita natin. So ngayon po, agad-agaran yan. Totoo po yun. Maraming infrastruktura ang nasira, pero ang presyuhan, reflected na po yan doon sa nakikita natin sa world prices Oo. na ipinapataw ngayon. Marami naman 78. silang naimbak So, no? Mm. Dapat po mag-reflect na yan next week. Mhm. Ito kaya yung ating forex, makabawi kaya yung piso sa dolyar? Ay, meron din po yung epekto kasi po ang tinatawag, kung hindi po ako nagkakamali, ang binabanggit ng Bangko Sentral na imported inflation. Opo. Yung dahil po sa pagtaas ng presyo ng mga binibili natin sa labas. So, tumaas ang presyo ng dolyar at tumaas ang presyo ng barit ng langis. Langis. So, kailangan po mas marami tayong dolyar na kailangan para makabili, Makabili. ng barilis ng langis. Pero ngayon na bumababa sa 78, di mas kakaunti na dolyar ang kailangan natin na ipalit sa piso para po makabili ng langis. So, Opo. dapat din po makatulong din yan. Tapos ngayong araw na ito, nagpupulong po ang Bangko Sentral Okay. at ang tinatansya po natin, mga 0.25% po ang itataas ng interest rate. Makakatulong po yan para palakasin ang piso. Kaya po, maganda po ang peace deal. Aha. Pero ang hindi po maganda, yung nababalitaan natin na mukhang, ano yun, isa-isang taon pa, hindi po Hindi siya Hindi makatarungan. makatarungan. Ay, mabuti naman at nabanggit niyo yan. Oo. Kasi marami akong mga negosyante na nakakausap, sir. Talagang dismayado sila. Bukod dito, syempre, sa mga nangyaring pang ekonomiya dahil sa gulo sa Middle East na hindi naman natin kontrolado yan. Yung gulo sa Rojas yung Boulevard. Yung gulo sa Rojas Boulevard, sir. Ngayon, may bago okay ng na. may bago ng Senate President, Professor Makakatulong ba Leyco. yun, sir, sa ating kumpiyansa sa mga negosyante? Kahit pa paano ang dating may political instability na. Ay, meron po, alam po ninyo sa pagninegosyo, ang mga nakakausap ko, mas gusto nila na stable, Stable, predictable. Yes, oo. Hindi masyadong gumagalaw ang politika, hindi masyadong gumagalaw ang palitan ng piso kontra dolyar, ang interest rate. Kailangan po may stability. At pagka gumagalaw po yan, ang Tiwala. mga negosyante natin, kinakabahan. Hindi nila alam magkano ang interest na babayaran nila. Hindi nila alam kung magkano ang dolyar na kailangan nilang ipalit. So, ang maganda po ay magkaroon ng kasiguruhan
Mm-mm. Ang Senado, ang Kongreso, yung impeachment, Ang laking lahat bagay. po ay malinaw yan. Mm-mm. Pero makakatulong kaya yan doon sa ang daming survey Kasi kasi, magtitiwala silang mamuhunan eh. Alam Oo. na nila paano sila kikita, di ba, Professor? Oh. At tama po yun. Yung tiwala, napakalaking factor ho yan sa pamumuhunan. oo. Yung syempre ito sa mga negosyante, sir, 'di ba? Pero yung mga gustong umalis 57% daw. Oo nga. Ba't Di ba? ganon? Gusto nang umalis ng bansa. Yun ba'y Tapos bumaba pa remittance. yun nga. Yun nga yung susunod kong Oo. tanong. Yung remittance natin mula Oo. sa ating mga OFWs, papaano? Kung, sabi nga, kung madadagdagan ang aalis at magtatrabaho sa ibang bansa, baka makatulong naman sila. Ay, nakakatulong po yun. Bagamat nung unang ginawa yung paglikas ng ating pong mga migrante sa labas, Mm-mm. pansamantala lang po yan. Oo. Pero ngayon po, permanent na eh. Ayaw na nga dito, 57% at naging daw. Parang extension ng ating economic system, Mm-mm. yung remittances, Which is yun yung nakakalungkot. matatagalan bago po mabago. Nakakalungkot, nagwawalay-walay ang pamilya natin para makapagtrabaho po, Ay, 'di ba? Yun ang totoo po yun. nakakalungkot eh. Yung Mm-mm. social cost ng Mm-mm. ating pong yung migrant labor policy, Yes, sir. napakalaki po. No? Pero sa kabila ho ba ng mga nabanggit nating factor, naging matatag pa rin ho bang ekonomiya ng Pilipinas, Professor? Ay, sa palagay ko po, humina tayo. Humina tayo. Sumadsad ang ating paglago. Naging parang 2.8% lang ang 2.8 na GDP lang, growth GDP. rate natin. Oo. Mataas ang ating inflation, bagsak ang Makakabawi. ating stock exchange, Oo. bagsak ang ating piso. So napakahina po ang sa aking palagay kung yun po ang ating pong ikukonsider. Ano po Oo. ang pwedeng gawin ng administrasyon Sabi para ni mapaangat? Pangulong Bongbong Marcos, huwag tayong mapagod mahalin ng Pilipinas. Kaso hindi naman Pilipinas ang hindi natin minamahal Professor? Sapat ba yung pagmamahal sa Hindi, yung 2.8 ba mahahabol within the next few years po ni President 2 Marcos? years halos na 2 lang. years, oo. Ay ang siguro po magbigay ng kasiguruhan ng ating pamahalaan na ang buwis natin ay hindi na nakawin at ang paggastos Alright. po na ating gagawin ay yung pong nakakatulong sa ating ekonomiya. Okay. Siya nawa. Sa ngayon lang po ang transportasyon natin napakasama po, napakalaki ng napakahabang oras ang ginugugol ng ating mga mamamayan Empleyado. para lang po makarating. Ah. Hirap na, pagod na tayo bago makarating sa opisina sa ating pong mga pagawaan. Huwag daw mapagod. Okay. Professor, Pagod salamat na eh. po sa mga pagpapaliwanag na Thank you, sir. unawaan namin ang nangyayari sa paligid. Ingat po Salamat kayo. po. Salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Professor Emmanuel Leyco, Economist Senior Fellow, Center for People Empowerment in Governance.